just a little bit bow down for a prayer. Lord, we give you all the glory and honor and praise. Salamat sa presensya mo. Lord, as we come to you na pag-aralan ang inyong salita, thank you for the power of your word na mag-change sa aming mga buhay. O Lord, we salamat din, Holy Spirit, sa inyong presensya at ikaw ang aming teacher ngayon. Thank you even giving us na bibigyan mo ang pagkaunawa sa amin at pagkaintindi. We thank you, Lord. We give you praise in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, so magandang umaga sa inyong lahat dyan sa Pilipinas and lahat sa Asia and then dito sa North America. Good evening naman, sabi ng MC natin kanina. So, ang ating topic ngayon, baka sabi nyo, strange topic. Pero kailangan salita pa rin ng Panginoon ito. So, tayong nating pag-aralan itong topic. Ang topic ngayon ay, ang langit at impyerno ay totoo. Totoo? Yes. Ang text natin is matatagpuan natin sa Luke chapter 16, verses 19 to 31. And may mga supporting verses and I will sasabihin mga as we go on. Okay, so bago tayo mag-start, meron nga akong tanong. Magtatanong nga ako sa ating lahat. Naniniwala ba kayo na ang langit at impyerno ay totoo? Oh, okay, another question. Para sino ang naniniwala dito na ang langit at impyerno ay totoo? Itaas niya ang kamay. Pag naniniwala kayo na ang langit at impyerno ay totoo. Oh, I think, salamat. May hindi nagtaas ng mga kamay. Oh, okay, another question. Sino ang hindi naniniwala na ang langit at impyerno ay totoo? Itaas niya ang kamay. Wala. Okay, so I think naniniwala tayo na ang langit at impyerno ay totoo. Pero ito ay question para matugunan or para masagot ang tanong na ito. Tayo po ay pupunta sa salita ng Panginoon at titignan natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon dito sa ating topic na ang langit at impyerno ay totoo. Kasi alam ba natin na lahat ng mga katanungan natin sa ating mga buhay ay may kasagutan. Naniniwala ba kayo dyan? Lahat ng ating kahit anong question sa buhay mo na mahirap na question, may kasagutan. Naniniwala ako dyan. Lahat ng mga mga problema natin, kahit anong problema na mabigat or maliit lang or kahit anong problema, may solusyon. Yan, kasi yan ang sabi niya sa salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon is nandyan lahat ang solusyon at sagot ng ating mga katanungan sa buhay. Kaya maganda, huwag tayong magsawa. So I salute you, mga PDLs, na everyday, araw-araw, na nag-Bible study kayo. Yan ang maganda, I salute you kasi araw-araw nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon at ang salita ng Panginoon ay siya ang nagbibigay ng ating mga solusyon at mga kasagutan ng ating mga tanong sa buhay. So, tingnan nga natin sa Psalm 19 verse 7 to 8, tingnan natin kung ano ang sinasabi niya sa tungkol sa salita ng Panginoon. So, Psalm chapter 19 verses 7 to 8. Okay, here it is. The law of the Lord is perfect, refreshing the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. Okay?
in verse 8, the precepts of the Lord are right, bringing joy to the heart. O, sinong may ayaw dyan? Okay, the command of the Lord is pure. Naiintindihan ba natin ang ibig sabihin ng pure? Pure is walang halo. Talagang pure. Walang hindi na contaminate. Okay? The command of the Lord is enlightening the eyes. And gusto ko magbasahin sa Tagalog para we can understand in Tagalog. Okay? In verse 7 ng Psalm chapter 19, verse 7, ang sabi niya, ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Wow! Talagang yan ang salita ng Panginoon. Ito ay nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. So doon pa tayo nagdudraw ng ating mga strength, ng mga kalakasan natin. Okay? Sa salita ng Panginoon. Ang mga tuntunin ni Yahweh ay mapagkatiwalaan. It is the truth. Ang sabi nga sa John chapter 14 verse 6, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. So ang salita ng Panginoon ay mapagkatiwalaan. You can trust into the Word of God because it is the truth. And you see, kung the truth will set us free. Okay? So in verse 8, okay, ang mga tuntunin ni Yahweh, okay, verse 8, ang mga utos ni Yahweh ay makatwiran. Okay? Ito ay nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama. It's totoo. Tama. At nagbibigay ng isipan ng gustong pag-unawa. So in short, ang sabi nga dito sa Psalm chapter 19 na verses 8 and 9, ang salita ng Panginoon ay walang labis, walang kulang, mapagkatiwalaan, makatwiran, tama, is that truth? So, yan. So, kaya sabi ko kanina, lahat ng mga tanong natin sa ating buhay ay masasagot ng salita ng Panginoon. We can get the answer sa salita ng Panginoon. Lahat ng ating mga problema is masusolusyonan. Ibibigay ng salita ng Panginoon ang solusyon ng ating mga problema. Okay? So, yan. So, kanina, wag tayong, so kapag may question tayo, kapag may parang hindi natin naintindihan sa ating buhay, or kapag may problema tayo na parang hindi natin alam ang ating gagawin, so anong gagawin natin? Saan tayo lalapit? First of all, nakita natin ang magagawa ng salita ng Panginoon is we run. Ang tatakbuhan natin, first of all, is yung salita ng Panginoon. Okay? So, praise the Lord. So, balikan natin ang ating topic na ang langit at impyerno ay totoo. Okay. Sa text natin, Luke chapter 16, verse 19 to 30, babasahin natin ang ating text. Luke chapter 16, verses 19 to 20. This is about ito yung parable of the rich man and Lazarus. Okay, Jesus said, there was a certain man who was splendidly clothed in purple and fine linen, who lived each day in luxury. Whoa. And his gate lay a poor man and named Lazarus, who was covered with sores. In verse 21, as Lazarus lay there longing for scraps from the rich man's table, the dogs would come and lick his open sores. In verse 22, finally the poor man died and was carried by the angels to be with Abraham. And the rich man also died.
and was buried. And his soul went to the place of the dead called Hades. There in torment, he saw Abraham in the far distance with Lazarus at his side. And verse 24, the rich man shouted, Father Abraham, have some pity. Send Lazarus over here to dip the tip of his finger in water and cool my tongue. I am in anguish in these flames, in this fire. But Abraham said to him, Son, remember that during your lifetime you had everything you wanted, and Lazarus had nothing. So now he is here being comforted, and you are in anguish. And besides, there is a great chasm separating us. No one can cross over to you from here, and no one can cross over to us from there. So in verse 27, the rich man said, Please, Father Abraham, at least send him to my father's home, for I have 5 brothers, and I want him to warn them so they don't end up in this place of torment. In verse 29, but Abraham said, Moses and the prophets have warned them. Your brothers can read what they wrote. The rich man replied, No, Father Abraham, but if someone is sent to them from the dead, then they will repent and their sins and turn to God. And the next verse, but Abraham said, if they won't listen to Moses and the prophets, they won't listen even someone rises from the dead. So yan ang parable. That's the parable of the rich man and Lazarus. Okay, so dito ang parable of the rich man, yung text natin is mismo si Jesus ang nagkwento. Siya ang nagkwento itong parable tungkol sa isang mayaman na tao at tungkol kay Lazarus. So, in verse 19, let's go back to verse 19. Isa-isahin natin itong mga binasa natin kasi marami tayong makukuhang aral dito. We can learn a lesson from these verses na nabasa natin. Sa verses 19 to 21, sa ating text, nabasa natin na may 2 tao dito na magkaiba ang kanilang sitwasyon sa buhay dito sa lupa. Okay. Yung isang tao na sinabi ni Jesus, yun ang mayaman, the rich man. Siya ay mayaman na parang wala siyang problema dahil meron sa kanya ang lahat. Diba? Pag mayaman ka, pag meron sa inyo ang lahat, parang wala kang problema. Ang ginagawa niya is nag-i-enjoy na lang. Ang ginagawa niya is araw-araw ay nag-i-enjoy. Parang sa kanya, wala siyang pakialam na tumawag sa Panginoon. Kasi nga, parang wala na siyang problema. Kaya, mas maganda kung marami tayong mga problema para tayo ay palaging tumatawag sa Panginoon, di ba? Kasi itong rich man, parang wala siyang problema. Wala siyang pakialam tungkol sa Panginoon, tungkol sa Diyos. Wala siyang pakialam na tumawag at hanapin ang tulong ng Panginoon sa kanyang Diyos. Kasi ang kanyang Diyos ay ang kanyang sarili, ang kanyang mga material na bagay na nasa kanya, ang kanyang mga kayamanan. So, yan ang kondisyon ng buhay ng isang tao na mayaman na pinakita ni Jesus. At isa naman, itong si Lazarus. Ang kondisyon ng kanyang buhay ay nakita natin sa ating binasa na mahirap.
mahirap, maraming problema. Okay? Pero, sino kaya? Saan tayo bubuto? Sa Richmond tayo or kay Lazarus? Pero, ang kagandahan, may nakita akong maganda sa sitwasyon ni Lazarus. Kahit siya ay may maraming problema, ang kanyang kondisyon sa buhay ay parang hindi kaaya-aya, mahirap. Pero ang kagandahan dito kay Lazarus, kilala siya ng Panginoon. Kaya tinawag siya mismo ng kanyang pangalan, si Lazarus. Hindi katulad ng rich man, basta sinabi niya, rich man. Okay? Dito naman si Lazarus, wow, I think kilala talaga ng Panginoon si Lazarus. Kaya tinawag siya ng kanyang pangalan. Okay? So, I'm sure kilala siya ng Panginoon. Personally, alam niya ang kanyang pangalan. Kaya kapag ang Panginoon alam niya tayo, kilala niya tayo, ang ating mga pangalan, ganun din. I think kilala niya, alam niya, naiintindihan niya rin ang ating mga sitwasyon, ang mga kahirapan, ang ating mga problema. Yan ang kagandahan ni Lazarus. Kaya boto ako kay Lazarus. So, kasi kilala ni Panginoon, kilala siya ng Panginoon. So, ito na, may tanong ako sa inyo. Kilala ba ng Panginoon ang pangalan ninyo? Katulad ng pagkakilala niya sa pangalan ni Lazarus. Kilala niyo ba ang pangalan mo? Kung pangalan mo is Daniel, pangalan mo is Pipito, kilala ka ba niya? Yan ang pagkakilala niya. Kilala niya si Lazarus eh. You see, yan ang pagka-importante. Dahil importante na makilala ng Panginoon ang ating pangalan. Dahil kapag hindi niya kilala tayo, hindi niya tayo kilala, kailangan na isigurado natin ngayong gabi, na ipakilala natin ang ating pangalan sa Panginoon at makikilala niya tayo. Okay? So, kasi yan, may importante or may danger. Kasi ang sabi niya sa Revelation chapter 20 verse 15, basahin niya natin ang Revelation chapter 2 verse 15. Anyone whose name was not found recorded in the book of life was thrown into the lake of fire, into the inferno. Okay, so it says, it's very clear here na sa Revelation 20:15 na anyone, kung sino man, anyone whose name not found recorded in the book of life, sa heaven, sa ating Panginoon, meron siyang book of life na nire-record niya ang ating mga pangalan. Okay? So, tanong ko ito sa ating lahat. Most especially kung ikaw talaga ay hindi ka sigurado na nakasulat, na isinulat ng Panginoon ang inyong pangalan sa book of life, kailangan isigurado mo ngayon. Kasi we do not know what happened tomorrow. Okay? So, yan ang gusto ko sa sitwasyon ni Lazarus. Kahit marami siyang problema, pero, you see, lamang pa rin siya sa rich man. Kahit ang rich man he has everything, pero si Lazarus, kilala ng Panginoon. So, I hope so nakapulot tayo ng aral dyan. And sabihin natin, ay, kailangan talagang makilala ko ang Panginoon at ipakilala ko ang ating pangalan sa Panginoon. Okay? So, tingnan natin, balik tayo ulit sa ating verse. Sa ating text. Tingnan natin ang verse 22. Yan ang nangyari.
So, nakita natin ang dalawang sitwasyon ng dalawang tao, yung rich man at si Lazarus. In verse 22, nakita natin sa ating binasa na the time came when Lazarus died. Okay, namatay, may time na, there was a time came na si Lazarus ay namatay. Let's read verse 22 of our text. Verse 22 kung ano ang nangyari. Okay, finally the poor man died and was carried by angels to be with Abraham. Yan ang nangyari. Namatay si Lazarus, and angels went na they carried his soul, and they brought him to Abraham's bosom. Okay, so tingnan natin ang nangyari din sa rich man. And the rich man also died and was buried. So nakita natin dito ang nangyari. Both happened. Dahil itong dalawang tao na binanggit ni Jesus is namatay silang parehas. Kahit itong mayaman is marami siyang pera para he can buy all yung mga gamot na kailangan niya, namatay pa rin. Okay? So, dito sa verse 22, itong dalawa ay talagang both of them namatay. And yan ang sabi niya kasi sa Hebrews chapter 9 verse 27, na basahin nga natin in Hebrews chapter 9 verse 27. Just as people are destined to die once, and after that, to face judgment. Yan. Basahin natin sa Tagalog para mas malinaw o maintindihan natin. Itinakda. Tingnan natin yung word na itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. See? Makikita natin na it is already itinakda ng Panginoon na ang tao ay mamamatay once, and then after that, mahuhukom. Kahit anong gagawin ng pinakamagaling na scientist na ewan ko kung anong gagawin niya para pahabain ang buhay ng isang tao, pero ang sabi ng Panginoon talagang itinakda na ang tayong tao mamamatay, walang magiging bato dito. Lahat tayong mamamatay. So yan ang ating intindihin. Kahit ikaw ang pinaka-healthy dito sa mundo. You see? And after that, after na ang isang tao ay mamamatay, ang kanyang next na haharapin is ay ang judgment, ang paghukom ng Panginoon. So yan. Yan ang nangyari. Both of them, dalawa sila, namatay. So verse 26, verse 23, itong tao na nabuhay dito sa lupa, pakialam, wala siyang Panginoon, ay kanyang pinili na gawin ay i-focus niya lang nung siya ay nabubuhay, ang choice niya, ang pinili niya na gawin sa buhay, ay i-focus niya sa kanyang mga makamundong bagay, mga kayamanan, o mga, ewan ko, yan ang kanyang choice habang siya ay nabubuhay.
rich man, okay, see, makita natin kung saan, kung ano ang pinaghihirapan or ang sitwasyon na ng rich man nung siya ay namatay sa verse 24. The rich man shouted, Father Abraham, have some pity, send Lazarus over here to dip the tip of his finger in water and cool my tongue. I am in anguish in this flame. Could you imagine na ang sinasabi niya, sabihin mo kay Lazarus na i-dip niya lang ang kanyang finger para kahit isang tatak o drop of water to his tongue to call him. Nakikita natin, he is describing his situation na naghihirap na sa Hades dahil sa apoy. Okay? So, yan, nakita natin ang nangyari after itong dalawang namatay. Si Lazarus, pumunta siya sa bosom of Abraham na ang description is siya ay nag-i-enjoy na. Wala nang kahirapan na. Nung siya ay nabubuhay, naghihirap. Pero nang pumunta siya sa bosom of Abraham sa langit he is enjoying now. May kapayapaan. Okay? Pero itong isa na he chose to live his life according to his choice na pinili niya na hindi niya intindihin ang Panginoon habang siya'y nabubuhay. Okay, makikita natin ang kanyang destination is sa impyerno na yan ang sabi niya sa binasa natin na kahit isang drop of water for his tongue, to cool his tongue. Okay. Can you imagine that? Naaano ninyo ba yun? Ang kanyang suffering. Okay? So in verse 25, I would like us to go to verse 25. Alam ba natin na ako at ikaw, ako ang pipili. We have the choice. You and me choose ang ating pupuntahan after death. Okay? Katulad ng nangyari dito sa rich man at si Lazarus. So, ganun din ang mangyayari sa atin. Habang tayo ay nabubuhay dito sa lupa, sa mundo, we have the choice. Ikaw ang pipili, ang magpipili. Kaya, ikaw ang magpipili kung saan ka pupunta. Okay? So, kailangan na ang ating piliin natin habang tayo ay nabubuhay, ay we have to choose God. We have to choose to do His will. We have to choose to serve Him. We have to choose to repent and magbago tayo and we will do the will of God. Kasi kapag namatay tayo, wala na. Wala tayo, it will be too late. Lahat ay, it would be huli. Katulad ng nangyari dito sa binasa natin sa rich man. Na binasa natin is, siya ay nagsisisi, pero wala na. It's too late for him. Huli na ang ating pagsisisi at pagtawag ng saklolo at kaligtasan kapag tayo na ay namatay. That's why I would like us, ito ang gusto kong maintindihan natin kahit ito, yung gusto kong maintindihan natin ngayong gabi na habang tayo ay nabubuhay, habang may hininga pa tayo, we will choose God, we will choose to serve Him, we will choose to do His will, to call upon the Lord. Okay? And kasi there is really may kasabihan na ano yun, yung kasabihan is alam ninyo yan na ang pagsisisi ay sa huli. Okay? Yan ang ginawa itong mayaman. So, nakita natin ang kanyang pagsisisi. Nakita natin nung siya ay nasa impyerno, nagkaroon na siya ng burden.
rich man. And verse 27, ito naman ang sagot ng rich man. The rich man said, "Please, Father Abraham, at least send him to my father's home, for I have 5 brothers, and I want him to warn them so they don't end up in this place of torment." Okay? And verse 29, but Abraham said, "Moses and the prophets have warned them. Your brothers can read that what they wrote." So nakita natin dito na nagkaroon siya. Yung patay pala, siya ang, nakita natin, ang patay pala, sila ang nag-i-intercede sa mga hindi nakakakilala sa Panginoon habang sila ay nabubuhay. Tingnan mo, in-intercede niya, sinabi niya, "Father Abraham, please send someone para i-warn ang aking mga kapatid kasi ayaw ko silang pupunta dito sa aking pinuntahan." So, yan ang nangyayari. So, yan, sabi ko ulit, even ito na lang ang inyong maiintindihan at gagawin ninyo na choose God while we are still alive. And as I end, in Revelation chapter 3:20, Revelation chapter 3:20, sabi niya, basahin ko sa Tagalog. "Tignan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Tuk-tuk-tuk. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto ng kanyang puso, papasok ako at kakain ako kasalo niya." That's a good news. Ngayon din, habang tayo, right now, kung sino man ang hindi nagpapasok sa Panginoon sa kanyang puso, is ngayon nagtutuktok. While you are listening to this message, the word of God is nagtutuktok sa ating puso. Buksan natin ang ating puso at we invite Him and we ask Him to be the Lord of our life. Let's repent of our lives, magbago tayo, and ipapasok natin si Jesus na siya ang driver ng ating buhay. Amen? And alam niyo, good news. Ang sabi niya sa last sentence, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Tingnan ninyo ang mangyayari kapag bubuksan natin ang puso natin kay Jesus. Siya ay papasok sa ating puso at palagi siyang kasama natin. Don't we, ayaw ba natin yan na ang Panginoon is palaging nasa atin, palaging kasama natin? And that is a good news for us. So, kung sino man, this is the time now na pag hindi mo pa binuksan ang iyong puso para sa Panginoon, God is knocking. And this is the time now to choose to serve God. And the last as I close, 2 Corinthians chapter 6 verse 2. 2 Corinthians chapter 6. Okay. Chapter 6 verse 2, sabi niya dito, verse 2. "For God says, at just the right time, I heard you. On the day of salvation, I helped you. Indeed, the right time is now." The right time of salvation. The right time to say, "God, Lord, come into my life and save me and cleanse me and live my life." This is the right time. Today is the day of salvation. Bakit sabi niya today is the day of salvation? Kasi hindi natin alam ang mangyayari sa ating buhay. Baka bukas o mamaya o whatever, hindi natin hawak ang ating buhay. Kahit ang sabi mo, "Uy, bata-bata ko pa naman, ayaw kong mamatay." Hindi, we cannot say that because we are not the one who is holding our life. So right now, para we can be safe na pag mamatay naman na tayo, whatever, anytime, then we choose, we can go to heaven, wherein Lazarus went and now he is in
True